Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos, at sa oras na ito may tatampok na naman po tayong video. Ito ay karugtong doon sa naging talakayan sa pagitan ni Father Darwin Gitgano at saka ni Chris Bacalares. Kung nung nakararating video ating natunghayan ang pagkatagilid ni Chris Bacalares sa mga katanungan ni Father Darwin, ito naman tayo, mag-proceed naman tayo sa next episode naman. So, sa lahat ng mga nanonood dyan, samahan nyo po ako na mag-review sa naturang video. Ito na po, simulan na po natin. Walay pangalan gibutang diri. Pero gusto maggikan na ngayo, dito ko nikuha sa uban nga referensya sa Seventh-day Adventist. Yes. Which is, na ang pangalan ni Mrs. White, na ang pangalan ni Joseph Bates, na ang pangalan ni James White. Wa ba ma-appeal diri igsoon si Kristo? Na founders? Ang word nga founder man good, dili parehas sa sinabtan sa Seventh-day Adventist, sa Roman Catholic Church. Sa pagkakataong ito, tinatanong ni Father Darwin si Chris Bacalares kung sino ang mga founders ng Seventh-day Adventist Church. Nagbigay siya ng tatlong pangalan: Ellen White, James White, at Joseph Bates. Ngayon, sabi ni Padre, hindi ba kasama si Kristo sa mga founder ng Seventh-day Adventist Church? Wa ba ma-appeal diri igsoon si Kristo? Wa ba ma-appeal diri igsoon si Kristo? At ang sabi ni Chris Bacalares, iba kasi ang unawa ng Roman Catholic Church sa unawa ng Seventh-day Adventist Church pagdating sa term founder. Ang word nga founder man good, dili parehas sa sinabtan sa Seventh-day Adventist, sa Roman Catholic Church. Okay, dito sa parte ng video na ito, ipinapakilala ni Chris Bacalares na iba ang unawa ng Seventh-day Adventist Church sa term founder sa unawa ng Roman Catholic Church sa term founder. Na community ka o founder, lahi ang inyong understanding sa word ng founder, ang bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Ayan, ang sabi ni Chris Bacalares na iba ang ating unawa sa term founder kasi ang term founder sa atin ay magtutukod. Lahi ang inyong understanding sa word ng founder, ang bisaya ninyo sa inyong founder is magtutukod. Ibig sabihin, tutol siya doon na magtutukod. Pero, hawak ko yung dictionary ginagamit ni Chris Bacalares. Ating basahin yung term founder. English Visayan Dictionary. Okay? Kasi nang binasa to ni Chris Bacalares, napansin ko, pinutol niya. Doon siya nagbasa sa second meaning at saka third meaning. Di niya binasa yung first meaning na siyang pinakauna talaga. Founder. Okay? Now, ang founder, noun, magtutukod. Ang binasa ni Bacalares ito, yung kalugtong lang na taga-kaplag o magkakaplag. Kanang term taga-kaplag, tag-iya ba? Tag-iya, noun na siya. Magkakaplag, para bang magbubuhat, noun na siya. Pero yung ingog nakakaplag, dili na siya noun. Verb na.
Verb, hindi siya noun, verb yan. Pero, ang sabi dito, founder, magtutukod, hindi binasa ni Chris Bacalaris. Alam nyo, sinadya ko tong orderin sa Shopee nung pinakita ni Bacalaris yung cover. Nang nakita ko yung cover, talagang inorder ko kaagad sa Shopee para magkaroon tayo ng kopya. Makita, pinutol ni Bacalaris. Tutol siya sa meaning na magtutukod, pero sa mismong dictionary ginagamit niya, nandoon ang word na magtutukod. Oh. Unya, inyong i-drive dito sa Mateo 16:18, nga diin, wala man ang word ng founder. Tapos ang sabi niya, ida-drive daw doon sa Matthew 16:18 kung saan wala yung word na founder. Teka ha. Mukhang may mali rito eh. May mali sa grammar. Ba't mo ilalagay yung noun doon na founder, may noun na. Yung noun doon yung I. Yun ang noun. I. Kung ilalagay mo yung founder, dalawa na yung noun doon. Kung dalawa na yung noun, nasaan na ang verb? Ano ba naman nangyayari kay Bacalaris? Naging kulelat sa English. Kasi, pag sinabi kasi, I will, ang karugtong niyan is verb present tense. Hindi pwedeng idugtong yung noun. Halimbawa, I will play my ball. I will play my ball. Ibig sabihin ba, yung play, palitan ko ng player kasi ang play kasi verb present tense yan. Yung player, yun ang noun. Kasi yung kung verb yun, ang gumagawa nun, yun ang noun. A noun is the name of place, of people, place, or things. No? Yun ang ibig sabihin ng noun. Kapag sinabing I will, ang karugtong niyan, verb present tense. Hindi pwedeng idugtong yung term founder kasi noun yun. Dapat talaga, I will found, or I will build, or I will establish. Kasi yung I will found, verb present tense yan na, hindi yan past tense ng find. Kasi yung nakaka-plug kasi, ano yun eh? Ano yun? Find yun, no? Find, nakaka-plug na ano? Nakaka-plug na ano niya, na nakita niya, found. Found yun, past tense. Pero hindi mo gagamitin yung past tense kapag ang naunang word is will. Kasi I will, yun ay present tense. I will. Natural, ang verb nilagay dyan, verb present tense din. Hindi pwedeng present tense, dudugtong mo is past tense. Halimbawa, ano ang past tense ng play? Ang past tense ng play is played. With ed. Played. Hindi pwede sabihin mo, I will played my ball. Kulelat si Bacalaris sa English. Magmamagaling sa Grego, magmamagaling sa Hebro, sa English pa nga lang kulelat na. Ha? Pasukin ko to ngayong darating na mga araw. Nakalimutan ko pasukin kahapon eh. So siguro sa Martes na lang. Kasi kahapon dami tayong ginagawa. So nakaligtaan si Bacalaris. Nakakaligtaan ko lagi. Kaya lagi ko nakakaligtaan So tuloy natin. Kung sa manday na definition sa founder, igsoon. Dagan man definition sa founder. Nagadepende siya sa context. Na may mga word nga daghan og meaning. Just like for example, watch. Naay watch nga noun, naay say watch nga verb.
So kung mangyong kag-founder, nagapidepende sa context. Ay, mali yun. Mali yun, Bakalari. Sobrang mali. Kulilat ka talaga sa English. Ito ha, tinan ninyo ha. Ang sabi niya, yung watch, merong verb, merong noun. Yung watch yun. Pero yung term founder, wala siyang verb. Noun lang yung founder. Yung term na founder, noun yan, walang verb. Eh, hindi siya pwede dapat itulad sa watch. Kung ang watch merong noun, merong verb, hindi mo yan pwedeng i-apply doon sa founder. Kasi ang founder kasi, noun yan, hindi yan pwede gawing verb. Tingnan niyo ha, meron bang verb na founder? Ating tanungin si ChatGPT, anong sagot ni ChatGPT? Meron bang verb na founder? Ang sagot, walang verb na founder. See? Walang verb na founder sa English. Pero mayroong verb na found. Ano yung found? Ang ibig sabihin ng found ay magtatag. Yung magtatag, sa Bisaya na magtukod. Ay magtatag o magsimula ng isang bagay tulad ng isang kumpanya, organisasyon o institution. Halimbawa, he founded the company in 1990. Itong founded na ito yung past tense ng found. Kaya yung nakakaplag na past tense ng find, hindi siya maging present kasi past tense yun eh. Oh, he founded the company in 1990. She founded a charitable organization. Ang founder naman ay isang noun at tumutukoy sa tao na nagtatag ng isang bagay. Ano daw? Nagtatag ng isang bagay. Walang sinasabi na yung term founder ay taga-sumpong. Ha? O nakasumpong, walang ganon. O nakakita, nakasumpong, walang ganon. Ha? Ang term founder ay tumutukoy bilang ang founder naman ay isang noun na tumutukoy sa tao na natatag ng isang bagay. Kung ang tinutukoy mo ay founder bilang verb sa ibang kahulugan, pwedeng pag-usapan natin ng ibang konteksto. So, wala talagang verb na founder sa English. Yan na. Wala talagang verb na founder sa English. Ngayon, ating tanongin sa ChatGPT. Tanongin sa ChatGPT kung ang verb present tense ng I find ay lang bigla na siya yan o. Hindi pa ako tapos. Ating ulitin na. Kung ang verb present tense I find, ano naman ang kanyang past tense? Ano sagot? Ang present tense ng verb na find ay find at ang past tense nito ay found. Present tense find, example, I find my book on the table. Past tense found, I found my book on the table on the table yesterday. So found and ang past tense ng find. Ngayon, ano naman ang kanyang noun? Yan nyo ha? Ito yung tanong ni Father Darwin na nakagimbal kay Bacalaos, hindi niya talaga nasagot eh. Ano ang noun ng find? So, ang past tense ng find is found. Ano naman ang kanyang noun?
Ayun. Ang noun form ng find ay find din. At ginagamit ito upang tumutukoy sa isang bagay na natuklasan o nahanap. Narito ang ilang halimbawa ng paggamit. Find, noun. Isang bagay na mahalaga o kapansin-pansin na natuklasan. Example, that antique vase was a great find at the market. Ano pa? Mayroon ding iba pang noun forms tulad ng finder. Tumutukoy sa taong nakahanap ng isang bagay. The finder of the lost wallet returned it to its owner. Halimbawa, pwede bang gamitin ang noun na founder kung ang ibig sabihin ay merong natagpuan. Halimbawa, natagpuan niya ang kaniyang iglesia, ang kaniyang simbahan, at tipitan ko si founder of the Roman Catholic, founder of the Seventh-day Adventist Church. Natagpuan niya ang kanyang Seventh-day Adventist Church, natagpuan niya ang Seventh-day Adventist Church. Yan. Pwede bang gamitin ng noun na founder kung ang ibig sabihin ay merong natagpuan? Halimbawa, natagpuan niya ang Seventh-day Adventist Church. Pwede ba gamitin dyan? Pwede ba gamitin sa linyang yan, sa paragraph na yan, sa sentence na yan, ang term founder? Anong sagot? Oy! Yan na? Loy, baklasan Sige ngon dire. Ang tanong ko, pwede bang gamitin ang noun na founder kung ibig sabihin ay merong natagpuan? Halimbawa, natagpuan niya ang Seventh-day Adventist Church. Pwede ba gamitin sa sentence na yan ang term founder? Ang sagot, hindi maaaring gamitin ang noun na founder kung ang ibig mong sabihin ay natagpuan o nakahanap ng isang bagay. Ang founder ay tumutukoy sa taong nagtatag ng isang organisasyon, simbahan o kumpanya, hindi sa taong nakahanap nito. Kung ang ibig mong sabihin ay natagpuan niyang Seventh-day Adventist Church, ang tamang paggamit ay he found the Seventh-day Adventist Church. Kung gusto mong ipahayag na siya ang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church, pwede mong gamitin ang founder. He is the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ang tanong, ano ang nakalagay sa kanilang fundamental belief? Ito, basahin natin. The spirit of prophecy in the Seventh-day Adventist Church. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ang sabi dyan, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Ang sabi ni ChatGPT, kung gusto mong ipahayag na siya ang nagtatag ng Seventh-day Adventist Church, pwede mong gamitin ang term founder. He is the founder of the Seventh-day Adventist Church. He is the founder of the. Yung natagpuan naman, he found the. Walang of the. Tandaan nyo he found the Seventh-day Adventist Church. Walang he found of the. Hindi. He found yan ang natagpuan. He found the. Hindi, he found of the. Pero yung founder of the, tagtatag yun. Nagtatag. Very simple. Simple lang masyado. Hindi pa mag-gets ni Bacalares. So, kitang-kita na yung kanyang unawa doon, palpak.
Paliw. Unsa may exact Bisaya sa founder base sa inyong mga sinulat Okay. ni igsoon? Ayan, so maliwanag dito na hinahanapan ni Father Darwin si Chris Bacalares ng Bisaya version ng founder gamit ang kanilang aklat. At ipakinggan kung paano yan sagutin ni Bacalares. Okay. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Ayan o. Ang hinanap ni Father, Bisaya version ng term founder gamit ang kanilang libro. Paliw. Unsa may exact Bisaya sa founder base sa inyong mga sinulat Okay. ni igsoon? Base sa inyong mga sinulat Okay. ni igsoon. Base sa inyong mga sinulat Okay. ni igsoon. Ang kinuha ni Bacalares, dictionary. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. Nagamit mo yung dictionary nga Bisaya. So, sa madaling salita, hindi siya makakuha ng kanilang libro na Bisaya version ng term founder na nakalagay is nakakaplag. Wala siya may pakita. Kaya siya pumunta doon sa dictionary. Ano ang kanyang binasa sa dictionary? Ako ang gigamit ang gitawag nga English Bisaya Dictionary. Yan. Ang kanyang ginamit, yung English Bisaya Dictionary. Ito yun. Ito yung ginamit ni Bacalares. Buti na lang, meron na tayong kopya. Ano siya? Makita man ninyo. Okay? Akong basahon ang word nga founder diri. Sa Bisaya, ang nakabutang diri, kadyata. Okay. Era, founder, taga-kaplag, magkakaplag, Yan. Narinig nyo nang basahin niya? Founder, taga-kaplag, magakaplag. era, founder, taga-kaplag, magkakaplag. Bakit nilaktawan ni Chris Bacalares yung unang word? Ano ba nakalagay sa unang word? Ayun dito, magtutukod, taga-kaplag, magkakaplag. Bakit iniwasan basahin ni Chris Bacalares ang magtutukod? Ang sabi ni Chris Bacalares, yung ating unawa sa term founder na magtutukod ay mahigpit niyang tinututulan. Pero dito, kitang-kita sa kanyang mismong referensyang ginamit ang term magtutukod. Pero kahit nasa kanyang referensya mismo, hindi niya pa rin binabasa. Ibig sabihin, niloloko lang tayo ni Chris Tito Bacalares. Nasa in English nga establish to establish. Example, ini Merriam-Webster Dictionary. So katong gisulti na kog taga-kaplag na diri. Nasa diri ang word nga established. Akong basahon. Okay? Yan na. Founder, one that founds. So nakakaplag. One that founds. Ayan na, ang sabi niya, sinasabi daw ng Merriam-Webster's Dictionary, one that founds. Nakakaplag. Di ko makalimutan yung ano yan eh. One that founds. Nakakaplag. Alam mo na ito. Masyadong seryoso, no? Abe, eto, Merriam-Webster's Dictionary. Sabi dito, founder, one that founds. Nakakaplag. Ano ba naman yan? Kawawa naman doon sa English kulelat. Ating nga ano si ChatGPT kung tama mo yung unawa ni Chris Tito Bacalares.
Sabi dito ni ChatGPT, tanong ko siya, ano sa Tagalog ang Cebuano term na nakakaplag? Yan. Ang Cebuano na salitang nakakaplag ay katumbas ng natagpuan o nahanap sa Tagalog. Yo, nakakaplag, natagpuan o nahanap sa Tagalog. Ginagamit ito kapag may natuklasan o nakita ang isang tao. Halimbawa, Cebuano, nakakaplag siya og kwarta sa dalan. Ayan, di ba? Tagalog, nahanap niya ang pera sa daan. Ha? Ngayon, ano ang term natagpuan sa English? Kasi kung nakakaplag, sabi niya kasi one that founds, nakakaplag. One that founds, nakakaplag. Ano sa Tagalog yung nakakaplag? Natagpuan. Ano sa English ang natagpuan? Ang natagpuan sa English ay found. Ayan. Tagalog, natagpuan niya ang nawawalang susi. English, he found the missing key. Pero wag natin kalimutan, yung binasa, merong S. At ipakita, merong S. So, at ipakita. At founder, meaning, founder. Ating buksan yan dito sa Merriam-Webster's Dictionary. Ayan. Kung nakikita ninyo, lakihin natin. Ayan Ayan Founder, synonyms of founder. Ayan one that founds. Tignan nyo yung dyan, founds dyan, may S. Sabi niya, nakakaplag. Ating balikan sa ChatGPT. Pwede ba yung dagdagan ng S yung found, ng past tense na found? Pwede ba dagdagan ng S? Anong sagot? Ang found ay past tense at past participle ng verb na find. Kaya hindi mo ito pwedeng dagdagan ng S. Ang S ay idinadagdag lamang sa present tense ng isang verb kapag ang subject ay singular at nasa third person. So, sabihin, yung one that founds dito, hindi yan natagpuan. Ha? Sige. Ito na yun, ating tanungin. Ayon sa dictionary, ang meaning ng founder ay the one that founds. Maaari mo bang ipaliwanag yan? Ayan. Anong sagot ni ni ChatGPT? Oo, tama. Ayon sa dictionary, ang ibig sabihin ng founder ay the one that founds. Ibig sabihin nito ay ang founder ay tumutukoy sa taong nagtatag. Nagtatag. O nagsimula ng isang organisasyon, institusyon, negosyo, o anumang uri ng entity. To found, verb, nangangahulugang magtatag o magsimula. Founder, noun, naman ay tumutukoy sa tao na nagtatag o nagsimula. Halimbawa, to found, he founded the company in 1990. Siya ang nagtatag ng kumpanya noong 1990. Founder, he is the founder of the company. Siya ang nagtatag ng kumpanya. Kaya ang phrase na the one that founds ay nangangahulugang ang tao na nagtatag sa isang bagay. Halimbawa, si Ellen G. White ay isa sa mga founders ng Seventh-day Adventist Church dahil isa siya sa mga nagtatag ng simbahang yon. Nagtatag ng simbahang yon. Mahalaga na hindi ito malito sa verb na find, nangangahulugang makakita o makahanap. Ngayon,
itong sinasabi na si Ellen White is one of the founders. Itong sinasabi, ayan, na si Ellen G. White, ating ano ito? Ellen G. White is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist Church. Yang founder ba dyan, ba dyan ay natagpuan? Anong sagot? Hindi! Nakaka-enjoy si ChatGPT, Hindi. Ang salitang founder sa pangungusap na Ellen G. White is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church ay hindi nangangahulugang natagpuan. Ayan. Hindi nangangahulugang natagpuan. Sa halip, ang ibig sabihin ng founder dito ay nagtatag o nagpasimula. Ang founder ay tumutukoy sa isang tao na nagtatag o nasimula ng isang organisasyon, simbahan o institusyon. Kaya si Ellen G. White ay isa sa mga nagpasimula ng Seventh-day Adventist Church. Hindi siya ang nakahanap nito. Kung ang nais mong sabihin ay natagpuan, dapat gamitin ang salitang found, past tense ng find. Ellen G. White found the Seventh-day Adventist Church. Dapat gamitin yung term na find or found. Ibig sabihin nito ay parang siya ang nakakita ng simbahan na hindi tama sa konteksto. Hindi tama sa konteksto. Ang tamang paggamit ay Ellen G. White is one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Siya ay isa sa mga nagtatag ng simbahan, So, napakaliwanag na pagkakasabi. Ang problematic, yung unawa ni Bacalares. So, paano tayo maniniwala ngayon sa unawa ni Bacalares is sobrang palpak? English pa lang yan. Kargado na ng kapalpakan. How about magbasa pa yan ng Greek at Hebrew? Kung mali na ang kanyang unawa sa English, abay lalo na sa Greek at Hebrew. Tanyo? Kulelat sa English si Pastor Chris Bacalares. Gamitin mo ang Webster Dictionary, the one that founds. Found is verb. It is a present tense. Found. Ang iyang past tense is founded. Iyang noun is founded. Ang term find, nakakaplag. Ang term find, present tense, ang iyang past tense is ang iyang found gapon. Ang iyang noun is finder. So, ang dapat gamiton, pastor, dili founder, kundi dili finder. Dili ba? Okay. Sa imong presentation, manay imo. Pero ang word magud nga founder, gikan sa word nga found. Ang present tense, find. Busa wala masayop ning dictionary nga akong gipakita karon lang nga ang kahulugan sa word nga founder, ingon siya diri, ako mo sa pagbalik, aron ma-accurate ang atong tubag diri sa kahanginan, taga-kaplag, magkakaplag. So tama ang akong explanation. Nakita niyo? Sadyang nilalaktawan niya ang term magtutukod. Sadyang nilalaktawan niya at hindi binabasa kay Father Darwin yung term magtutukod. Yan ay isang palatandaan na talagang manloloko ang pastor na ito.
nga ang word nga founder gikan sa past tense nga found, nga ang present tense ana find, meaning nakakaplag. Okay, so tingnan natin kung tama ba ang sinabi ni Chris Bacalares na yung founder ay past tense niya ay found at yung present tense niya ay find. Tingnan natin siya, no? si Chris Bacalares. Ayan na. Ating tanungin si ChatGPT. Kung ang noun ay founder, ano ang verb present tense nito? Verb present tense nito. Okay? Anong sagot? Ang verb present tense na katumbas ng noun na founder ay found. Hindi find. Na found. Ang ibig sabihin ng found ay magtatag o magsimula ng isang bagay. Sabi ng Pastor SDA na si Chris Bacalares na ang verb present tense daw ng founder ay find. Tama ba ang sinabi niya? Sinabi niya o mali? Ano ang sagot ito? Mali ang sinabi ni Pastor Chris Bacalares. Sabi ng Pastor SDA na si Chris Bacalares na ang verb present tense daw ng founder ay find. Tama ba ang sinabi niya o mali? Ang sabi ng ChatGPT, mali ang sinabi ni Pastor Chris Bacalares. Ang verb na present tense na kaugnay ng noun na founder ay found, hindi find. Yan na? Hindi find. Found. Ito ang verb na nangangahulugang magtatag o magsimula ng isang bagay. Halimbawa, she founds a new organization. Find. Ito ay nangangahulugang makahanap o makakita. Halimbawa, I find my keys on the table. Ang found ay hindi kapareho ng find. At hindi ito ang present tense ng founder. Yan, tama. Kaya sa konteksto ng founder, ang tamang verb ay found. Ako pangutana, kung ang Bisaya ini nakakaplag, kung ang gamiton nato na term magtutukod, sakto ba ang translation ni ini? Sakto na kung kamoy magamit. Ang tanong nito ni Padre, halimbawa, yung term na nakakaplag o natagpuan. Nakakaplag, natagpuan. Tapos, ita-translate namin as tagapagtatag. Tama ba o mali? Sabi naman ni Bacalares, tama yan kung kayo ang gagamit. Teka, iba yung natagpuan sa nagtatag. Pag sinabing nagtatag, sa iyo nagpasimula. Pag sinabing natagpuan, hindi sa iyo nagsimula. Merong something talaga wrong talaga sa sa unawa ni Bacalares sa English, no? Medyo tagilid si Bacalares dito sa talakayang ito. So, nagamit ka sa present tense na find, yung past tense is found. Unsa may noun ana? Ang tanong nito ni Padre, halimbawa, yung term na nakakaplag o natagpuan. Nakakaplag, natagpuan. Tapos, ita-translate namin as tagapagtatag. Tama ba o mali? Sabi naman ni Bacalares, tama yan kung kayo ang gagamit. Teka, iba yung natagpuan sa nagtatag.
Pag sinabing nagtatag, sa iyo nagpasimula. Pag sinabing natagpuan, hindi sa iyo nagsimula. Ha? Mayroong something talaga wrong talaga sa sa unawa ni Bacalares sa English, no? Medyo tagilid si Bacalares dito sa talakayang ito. Nga ang word nga founder, gikan sa word nga find, nga ang present tense mao ang find. Ay, mali nga, tigas ulo eh. Mali nga. Balikan na ang sinasabi ni ChatGPT ha. Tinanong ko si ChatGPT. Sabi ni Pastor Chris Bacalares na ang verb present tense daw ng founder ay find. Tama ba ang sinabi niya o mali? Ang sagot, mali ang sinabi ni Pastor Chris Bacalares. Ang verb na present tense na kaugnay ng noun na founder ay found, hindi find. Bida utuka. Purbida utuka. Kulelat masyado sa English. Tanan nyo ha, pastor yan. Pinagyayabang nila 6 months. As lang yan, 4 years. 4 years lang daw nag-aral. Tinan nyo. Tapos sa English, kulelat. Ano yung ginagawa to sa classroom? Siguro habang nag-klase, siguro naglalaro ng bubble gum to. Ano kaya nangyari dito? Siguro habang nagkaklase si teacher, siya naman kinakain niyang eraser ng lapis. Iba eh. Against reality. Balikan natin ha. Kung ang sabi ni Pastor Chris Bacalares na kung ang verb present tense daw ng founder ay find, tama ba ang sinabi niya o mali? Ang sabi, mali ang sinabi ni Pastor Chris Bacalares. Ang verb na present tense na kaugnay ng noun na founder ay found, hindi find. Yan. So, kita kaagad ang ang pagkakulelat ng naturang pastor. O, ako bagutan na igsoong Chris, unsay noun. Di ba ang find is a present tense, ang found is past tense. Unsa may noun sa find nga present tense, sa found nga past tense. Ako bagutan na igsoon mo lang unsa may noun aning sa find. Okay, Sa pero verb dili tense sa mga find. guy, dili man ni relative sa mga grammar atong diskutan, isunod lang imong pangutana dinhi sa doktrina sa 28 fundamental beliefs. Ayun, umiwas na siya. Umiwas na siya. Nahuhuli kasi. Nakikita. Pagtatawanan ng mga English teacher to. Hindi niya alam. Kaya si Dan Maasin, nagpost lang si Dan Maasin nagpost lang si Dan Maasin ng isang issue na kaya nagtatanong daw si Padre Darwin sa noun kasi wala daw siyang alam sa noun. Kahit bata alam yung noun eh. Sinusubukan lang kasi ito si Chris Bacalares kasi napakahilig mag-imahinasyon. Napakahilig mag-imagine. At yung kanyang imagination, yun ang akala niya nangyayari sa totoong buhay. Mali. Palpak. Palpak na pastor, lalo ng palpak lahat ng mga membro, nagpapaniwala ng ibig sabihin doon ng founder ay nakaka-plug. Takarang magtabi ni sila eh. Oh, ito ba dayon? Aron, ngayon, ang nangyari, inililiko na niya. Kasi naiipit na siya. Inililiko na lang niya. Padung ni dito, pastor, kay kuan man, ningon man ato, nagsabot man ta nga dunay premises. So, premise di siya, pastor. So, nasayod ba ka unsay noun sa find? Ayun, so, klarong-klaro, malinaw ang tanong, alam mo ba kung ano ang noun ng verb na find? Alam mo ba kung ano ang noun nito? Yun ang tanong. Nasayod ba ka unsay noun sa find? Nasayod ba ka unsay noun sa find? So, kung may alam si Bacalares, dapat sinagot niya yun. Ang noun ng find ay bigyan niyang tamang sagot. Pero ano nangyari? Sinagot ba ni Bacalares o inililihi sa ibang issue? Panoorin natin. Okay, ang ako punto mo ni, mubalik ta sa word nga founder sa kagamitan sa Seventh-day Adventist.
Kay kung magtubag ko o pagtubag nako imong i-jive dito sa lahi nga konteksto nga dili mao ang gibasa nga gikan sa among libro. So ang akong hangyo mo ni ibalik ang imong pangutana sa libro nga gikotlo sa word nga founders. Ayun, ang tanong ni Father Darwin kung ano ang noun ng verb present tense na find, hindi sinagot ni Bacalares. Pastor, nahibaw ba jud ka sa noun sa find? Kita naman ninyo na ang tanong inulit ni Father Darwin kasi hindi sinasagot. Kapag ang tanong inuulit-ulit, ibig sabihin hindi sinasagot. Ang akong tubag lagi mo ni ang word nga founder ang atong gidiskasyon. Yes. Kung mutubag ko og lain nga imong giisgutan, unya ang next question nimo i-derive nimo dito sa inyong gusto, unya malayo diri sa sentence nga imong gipangutana, balik ta dinhi sa sentence nga imong gipangutana sa word nga founders dinhi sa among libro. Hindi pa rin sinasagot eh. Pansin nyo? Hindi niya sinasagot kasi nalilito. Hindi naman labas sa topic ang pinag-uusapan kasi yung term founders nasa kanilang libro. Yun. So, talaga nahihirapan si Bacalares dito eh. So, on noun man ako pangutana pero taas kay tubag. Pero ako pangutana karon, niya man sa inyong Amang libro. ko'y usa ka minutos igsoon gitkano na mo mo ni atong gikasabutan. Pero nanlapas ka no? Kisa may timer na to? Tag-as mo kay tubag nimo? Okay, ito man paglapas ang ko timer. nilapas, series lang sa question ang nahitabo. Ano na igsoon, akong kuan na aman diri sa inyong libro God, no, nga napakusog. Ayan, tandaan ninyo ha. Pinayagan si Bacalares kumuha ng diksyonaryo. Akong gigamit ang gitawag nga English Bisaya Dictionary. Ang kanilang usapan, tama, walang gamitan ng referensya. Kini Merriam-Webster Dictionary. Pero pinayagan si Bacalares para makapagpaliwanag siya. Kumuha siya ng diksyonaryo, English Visayan Dictionary. Hindi ito bahagi ng 28 Fundamental Belief. Tapos, kumuha pa siya ng Merriam-Webster's Dictionary. Kini Merriam-Webster Dictionary. Pinayagan pa rin siya para makapagpaliwanag. Hindi rin yun bahagi ng 28 Fundamental Belief. Tapos, si Father Darwin ngayon, kumuha ng referensyang nagpakusog. Nagreklamo si Bacalares kasi ang usapan, walang referensya. Walang referensya. Ba't siya kumuha kanina? Nyo. Yan ang malaki problema dito. Pakinggan nyo pinagbawalan niya si Father Darwin dito. Tingnan nyo. No, sinuwat kini ni ang wanhi aron sila makabato Wala. kinabuhi. Unya sa page 16 ani, ang gigamit din ni dili nakakaplag. Unsa nga gigamit nimo nga libro? Mga Napakakusog papalansyong na siya. matag adlaw. Mga Ang abi na kog na ka sa 28 Fundamental Beliefs. Kaya Mali. nga itong gisabutan, wala ko makunik mga din siya. referensya. Okay. So, napapansin ninyo, pinayagan ni Father Darwin kumuha si Chris Bacalares ng referensya para makapagpaliwanag siya ng husto. No? Kumuha siya ng English Visayan Dictionary at kumuha siya ng Merriam-Webster's Dictionary. Hindi yun bahagi ng fundamental belief, yun ay referensya. Pinayagan siya ni Father Darwin. Alam niyo kung bakit? Naniniwala kasi si Father Darwin sa sinabi ni Kristo
Ayon kay Kristo sa Mateo 7:12, buhata ngadto sa uban ang buot ninyo nga ilang buhaton nganha kaninyo. Sa Tagalog po niyan, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Kaya pinayagan ni Brother Darwin na kumuha si Bacalaris ng referensya para makapagpaliwanag ng husto. Ngayon, kumuha si Father Darwin ng referensya, pinagbawalan ni Chris Bacalares. Ito niyo makita ha, ang pagiging unfair ni Chris Bacalares dito. Kumuha siya ng referensya, pinayagan siya ni Father Darwin. Nung si Father Darwin gumamit ng referensya, pinagbawalan siya ni Bacalares. Dumating yung oras, kumuha si Bacalares ng referensya na Katesismong Bisaya. Pinagbawalan siya ni Father Darwin dahil pinagbawalan niya si Father Darwin na kumuha din ng ibang referensya. Ngayon, nagalit si Bacalaris doon kung bakit hindi siya pinayagang gumamit noon. Nang ginamit ni Father Darwin naman, yung ibang writings ni Ellen G. White, hindi siya pumayag kasi pinagbawalan siya. Tingnan ninyo kung anong klaseng ugali meron tong si Bacalaris. Pinayagan siya, si Father Darwin hindi niya pinayagan. Pero sa pangalawang pagkakataon, bumunot pa rin siya ng referensya. Kaya pinagbawalan siya ni Father Darwin kasi pinagbawalan niya si Father Darwin kumuha ng ibang babasahin. SDA pa rin na aklat yon. Pinagbawalan niya, kaya pinagbawalan siya. Ngayon, kukuha siya ng ibang aklat, pinagbawalan siya, pinalitaw pa niya, ikaw ang nagsimula ng role na ito. Ikaw ang nagsimula. Ngayon, tatapusin ko. Tignan nyo ha, kung gaano kasinungaling tong taong to. Si Father Darwin daw nagsimula, pero siya pala ang nagsimula. Tignan nyo kung anong klaseng ugali ang pastor na yan. So, ebidensya yan na kapag nalulugi, sabi pa niya, wala daw ang moderator para walang objection moderator. Eto, pinag-uusapan natin. Yan ang ginawa niya. Oh, siya yung unang gumawa, di ba? Kumuha siya ng referensya, pinagbawalan ba siya? Hindi. Nang si Padre gumawa ng referensya, objection moderator. So, sinong bias dito? Siyempre, bias si Bacalares. I-review nyo lang ang video, ang dami niyang butas rito eh. Oh, so, mahaba-haba na nito. So, next time, ang part 3 nito, mas malala pa. Yan ang ating pag-uusapan. Dito sa episode na ito, kitang-kita ang pagkakulela ni Bacalares sa English grammar. Ang pagkakulela ni Bacalares sa English, English words. Medyo talagang taglit-taglit siya rito. Meron ba yung kasunod? Yung part 3 ang mas malala. Tapos sabihin nyo, si Bacalares na nanalo, lelang nyo lahat! Ha? Bacalares daw nanalo. Dito pa nga lang, kitang-kita na eh. Kung gaano siya kalugi rito eh. Pero ano ba talaga ang nagpabagsak kay Chris Bacalares? Yan ang ating pag-uusapan. So, babalik ng straight to the point. Straight to the point. Maraming salamat po sa inyo at bye-bye.